what's up mga chong and welcome po dito sa ating channel again and another reaction po ngayon at tayo po ay may pag-uusapan na naman po. Oh my G, hindi na po nawala ng pag-uusapan. Anyway, biro lang po yun. Before I start, I just wanna say hi po sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Kamusta po kayo dyan mga chong at sana po ay kayo nasa mabuting kalagayan. It's January, no? At 5 lang dito ngayon at 6 na siguro diyan. So, I don't know. Sana po ay maganda ang inyong naging New Year. Kamusta ang ating mga naging bagong taon, mga Pilipino natin dyan sa Pilipinas? At syempre po, no, hindi ba mawawala pa ba ito? Ito ang ating pong overseas Filipino workers. Kamusta po kayo dyan, mga OFW cons? And sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong New Year at sa Christmas at sa mga nanood po ng live last time. Maraming salamat din po sa inyo. At syempre po sa Pilipinas po, thank you din po sa mga nanood ng aking live at dadalas-dalas na natin yan. No? At thank you po sa pagiging understanding nyo po sa pag-live. But anyway, syempre po gusto ko rin pong magsabi ng good luck po, no? Sa ating, ano ba to? Sa ating mga pupuntang mga OFW sa iba't ibang parte ng bansa, ng buong mundo pala, I'm sorry, at para sila po ay makipagsapalaran, no, sa ibang bansa at kayo po ay mag-iingat at alam naman po natin na bago lang kayo sa mga bansang pupuntahan nyo, you just have to research, lalo na ngayon mas madali, no, at meron pong internet na at I'm sure meron kayong mga cellphone, so madali na sa inyo ang makapag-adjust at makapag-research para kung ano ba ang pinaka ano sa every countries na inyong pupuntahan at least mapag-aaralan nyo. Okay? Ingat po kayo dyan at lagi pong magdarasal and take care of your health, of course. At sa mga nag-comment sa akin nung una, ito raw ba yung eroplano na tatakasan ng mga tambaluslos at mga bangag. Di ba? At hindi po. At ewan ko, it's up to you. Kayo na naman express niya kung yan ba ay ang gagamitin nila sa pagtaka. Hindi, biro lang. Anyway, maraming salamat sa inyo mga OFW at sana po kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. Okay? Breaking news, no? Hanggang ngayon breaking news pa rin, no? At siyempre hindi natin maaaring palampasin yan, no? Ang breaking news po ng ating Ma'am Maharlika, no? At siya po ay what you call this, meron pong gustong sabihin ulit. Although alam lang po natin at malamang alam na rin po yan ni Vice President Sara, pero it's better na kung uulit-ulitin natin ang sasabihin ni Ma'am Maharlika. Dahil ito po yung importante, no? At this is about the life ng ating VP Sara. Dahil pag ang ating pong Vice President, uulitin ko, ay natsambahan, no? Kawawa lalo ang Pilipinas. And I'm not saying na siyang perfect na leader ng ating bansa, pero wala na tayong makikitang leader na katulad niya, no? Kung ikukumpara sa mga leader ngayon sa ating bansa dyan, sa mga politiko, ano ba yan? Ay wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi kong nire-remind sa inyo, sino ang pwedeng maging kahalili ni Vice President Sara kung halimbawa may nangyari sa kanya na wag naman. Okay, wag po, please. At yan na lang ang itinitira sa atin ng ating Panginoon. Kaya kayong mga nagbabantay kay VP Sara, please, bantayan niyo pong mabuti ang ating Vice President. Ito, panoorin ulit po natin si Ma'am Maharlika. Breaking news. Yep, breaking news. Breaking news. Since we have our 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to. Habang nag-chat, nag-vlog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile, VP Sara tatanghalin Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangang Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Yan, mga chong. At talagang really, alam nyo, I don't know, pero if ever na mali ang sinasabi ni Ma'am Maharlika, paninira lang, pwedeng idemanda ng presidente, ng First Lady, kung ito bang si Ma'am Maharlika ay nagsisinungaling. Pero, I don't think so. Dahil hindi maglalakas ng loob na magsalita ng ganyan si Maharlika kung wala siyang pinakukuhanan or may parang, ano ba tawag doon? Parang may pinangahawakan. No, hindi naman tanga si Maharlika para sabihin niya yan. At alam naman natin na marami ng threat kay VP Sara. At siguro itong sinabi ni Ma'am Maharlika is just so happy na talagang overtime kuno na yung mga assassin na yan at yung mga yan si Lisa Marcos, alam naman natin na nagpapapatay nga yan dahil diba sabi nga sa Romania nga raw, diba? Yun ang sinasabi niya. Kaya ang akin lang po mga chok, kung ano i-share nyo to o ipasa nyo o i-post nyo or magsabi kayo, mag-post kayo, VP Sara, ingat. Mababasa yan ng ating VP. And I'm sure na may nakarating na kay VP Sara. So, ang atin lang, itong ginagawa natin ngayon is reminder. No? Kaya wag po nating basta na lang i-take for granted to. Kailangan na kahit papaano take note
At alam naman natin ang gobyernong ito ay hindi talaga para sa tao, kung hindi para sa pera, 'no? Kaya yan po ang aking gustong sabihin, kaya lagi ko pong inuulit 'tong sinabi ni Ma'am Maharlika para ma-remind po ang ating mga viewers, mga subscribers at yung mapapadaan lang at in that way ay maikalat nila. Ikalat natin 'to mga chong, 'no? Dahil alam naman natin mahal natin si VP Sara and we protect her. At least man lang ito ang mai-contribute natin sa kanya kahit hindi tayo malapit sa kanya, okay? Tuloy natin. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Inday, kung nakikinig ka palang Literal, talagang ika nga, talagang planadong-planado na. And please, okay, ang akin lang po, ako'y nakikiusap sa mga nagbabantay po kay VP Sara. No, I'm not saying na isugal niyo ang buhay niyo, but at least mailayo niyo man po kahit papaano ang Vice Presidente. Dahil tandaan niyo yan, pag nawala po yan o may nangyari po diyan kay Vice President, malaking gulo ang mangyayari po sa Pilipinas. Maniwala kayo diyan. ang mga staff ni Inday. Be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin kasi ang ganda ayoko masira yung natin ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday. You guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Yun po mga chong. At again, no, kung kayo ay ang ating mga subscribers sa DepEd or sa OVP, paki-remind na lang ang Vice, no? O kung si Vice ay medyo busy, i-remind po natin sa security niya. At I don't really blame Vice President Sara for hiring a private security group. Alam niyo yung mga yan, mas loyal yan eh. I'm not saying na dahil bayad sila, no? Which is talaga naman binabayaran sila, kaya nga private security group. Pero ibig sabihin talagang yun ang contract to protect, no? Hindi po katulad ng PNP at AFP pag kami nababayaran po diyan, no, ay delikado, no, ang hirap. Mahirap po talaga ang kalagayan ni Vice President Sara sa ngayon, no. Talagang marami ang maaaring tumira sa kanya. And the thing is, ngayon sinabi na ni Ma'am Maharlika na si Lisa Tanas at si Bangag, no, eh kasi pagka droga, hindi na sa kanila, ang mga drug addict hindi na nila iniisip yung kamalian eh, no, basta tira sila ng tira. Kaya nga 'di ba pagkasabog yung mga yan, nakakasaksak, nakakapatay, and then pag yung nagising sa katotohanan, nabibigla. Yan ang mga addict, ganyan sila. The thing is, marami silang pwedeng ibintang pagka may nangyari kay VP Sara. Number 1 na dyan ang mga NPA. Diba? Kaya, at sa mga dating mga NPA na kasama na ngayon ni Tatay Digong, sana po ay mag-contribute kayo kung ano yung magandang gawin, no, para ma-secure natin ang VP Sara. I'm not saying na ang mga dati pong NPA ay experts sa ganyan, pero ibig sabihin, alam naman natin na hindi naman kakayanin na ng NPA yan dahil mga ngayon ay mga duwag na, no? Ang akin lang po ay gagamitin yan ng Malacanang na sila ang pumatay. They're gonna use this group para palabasin na sila ang gumawa nito. Kaya please, hanggat maaari po na sana ay protektahan po natin si Vice President Sara. Okay? Alright. Sige. At syempre, no, bago ko ituloy, no, iboto po natin ang totoong mga senator ng bayan, no? At ito po ang mga ito ay ang dalawa dyan ay lumaban na, subok na, although hindi naman perfect po, no? Si Bato medyo tumiklop ng konti, no? At pero inaamin niya naman at sana nga po sa pag-upo niya ulit sa Senado ay sana nga ay tuloy-tuloy niya na siya lumaban. And he has to remember na talagang pinag-iinitan sila ng gobyernong ito at kung makakaupo siya bilang senator ulit, he needs to fight. Wala na eh. Ika nga parang sabayan na, ika nga, no? Patibayan na lang. Kasi ano nga ba naman ang ginagawa ng Bangag administration? Pera. Di ba? Yan ang kanilang ginagawa ngayon, yung pagkalat ng pera, pagbibigay ng pera. Dahil alam nilang sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas, pera-pera lang. Susunod at susunod ang mga mukhang pera. Katulad ng mga esamada vlogger. Diba? Yan. Pera-pera. Kaya nga panay tira kay VP Sara, mga congressmen. Diba? Kaya kita mo, pagka lalo ngayon, mag-e-election na, they need money. So, pera-pera lang talaga. Yan lang ang sinasandalan ng mga Bangag administration na to. As si Bongo, alam naman natin na ang taong yan ay may nagawa naman sa society ng Pilipino, no, ang makisig ba? Malasakit pala, pambihira. Puro makisig. Yun nga gagawin ko pag ako naging congressman, makisig na lang sabi, no? At syempre may ginagawa pa rin pong iba yan at pinoprotektahan niya pag mali, talagang nilalaban niya kung kaya niya, no? At syempre po ang ating number 1 si Marcoleta, no? Yeah, talagang what the F dahil itong taong ito ang talagang gagawa ng paraan upang ang senator ay tumino ulit, no? At huwag natin kakalimutan, no, ang ating Atty. Vic Rodriguez, no? Alam naman natin na ito ay dating best friend, no, ni BBM at ngayon nga ay
bumitaw na siya. Although sinabi niya naman na hanggang ngayon ay magkaibigan pa raw sila ni Bangag, pero kahit papaano kumokontra siya sa ginagawa ni Bangag, 'no. Although alam ko may mga ibang mga tao na kumokontra rito dahil lumalabas na ginagamit lang daw ni Attorney Vic Rodriguez ang, maisog, 'no. Hindi, 'wag naman sana, pero I'm sure na ito naman si Attorney Vic ay, meron naman sigurong paninindigan, 'no, at, you can tell naman sa kanyang mga sinasabi, and maybe he doesn't wanna fight like madugo ang labanan kaya siguro ganyan siya magsalita, we don't know. So bigyan natin ng chance 'tong mga 'to, 'no, lalo na yung dalawang bagong gusto pumasok sa senador ay, bigyan natin ng pagkakataon dahil sa mga tumatakbo ngayon lalo na yung mga dating pahinga muna at ngayong babalik, 'no, ay, alam niyo naman kung anong ginawa nila at sana po ay, 'wag na natin silang pagbigyan. Ilang beses natin pinagbigyan yung mga yan, eh, bigyan natin yung mga bago, okey? Alright, boto po natin, PDP, yan. Ano ba yan? What the fuck? That's right, 'no? Anyway, kaya ko po ngayon, gusto kong mag-react ngayon ay tungkol po sa taong ito, 'no? Yan. Lately lang po niya interview 'to, I think it's a shotgun interview and, kung matatandaan niyo po ay ito po ay nakita ko rin sa ating, sinusuportahan po, 'no, ang, kay, Rush K. Paras, 'no? Palakpakan po natin si yung dalawang 'to, lalo na si, Kaado Paglinawan, mga galing pong tao 'yan, marami akong natutunan diyan pagdating po sa West Philippine Sea, 'no, at, sa mga ni-research niya, sa mga alam niya, if you compare this to mga taong nagdudulong-dulungan, ay, talagang magmumukhang tanga yung mga nagdudulong-dulungan, lalo na 'yan yung Defense Secretary ng Pilipinas na si Isidoro, 'no, si Gibo na akala mo may alam. Eh, siyempre lalo na siguro yung bangag ng Pilipinas, yung presidente, ay wala ring alam 'yan sa West Philippine Sea kaya nagka-leche-leche. But anyway, itong si Bersamin po kung saan nagsalita at nag-react din po itong, Rush K. Paras at saka si Maestro Ado ay tungkol po sa sinabi ni Bersamin, 'di ba? At alam niyo kung matatandaan niyo ay, in-interview ito, 'no, meron tayong video clip ito courtesy of the, Rush K. Paras, 'no, thank you po sir. Ay, gusto kong mag-react sa sinabi niya dahil parang higop, 'no? Higop ang kanyang, pinakita sa interview, talagang super higop, 'no? Hindi ko alam kung siya ba'y susuplayan ni Bangag ng diaper for life or ano ba talaga? Kasi nawalan ako ng gana dito dahil ito pala si Bersamin ay, talagang tinulungan din pala ni Tatay Digong ito, 'no? At, nagtataka kung bakit siya ganyan sa mga Duterte. I mean, ang hirap talaga sa ating mga ibang Pilipino, talagang they're really ungrateful, 'no? At kung meron man siyang naging problema kay Tatay Digong before they maghiwalay sila at bumitaw si Tatay Digong sa puwesto, is it really bad or may sama ng loob or what? We're not sure kung ano yung bakit siya ganyan. Pero parang dito parang higop siya, eh. Kasi kung matatandaan niyo na itong si, what you call this, si, Bersamin ay retired na 'to, eh, retarded na, 'no? At, hindi ko alam, biro mo, I don't know, 'cause this guy worked for 10 years sa Supreme Court, 'no, kung mare-research niyo siya and, siya ay, he was tapped to be associate, justice, 'no, by, Gloria Macapagal Arroyo. And, prior to, associate justice, ay he was a member of the Court of Appeals. Actually maganda yung kanyang, credential. Talagang masasabi mong court na court ang dating, 'no. Kaya nung na-interview siya nung huli, nagtaka ako, sabi ko, "Ba't ganyan ang utak mo?" 'No? Parang parang nawala yata yung pagiging lawyer mo or it's not hindi naman sa kailangan even though retired ka na as justice or chief justice, gamitin mo yun sa iba. Hindi naman sa gano'n, pero act like you know. Ang problema rito nagmumukha siyang tanga, eh. 'Di ba parang nung in-interview siya dun parang grabe, talagang obviously sip-sip na sip-sip yung kanyang mga sinasabi. Wala siyang sarili niyang parang, I don't know, hindi ko alam kung saan napunta yung kanyang balls, 'no, o kung talagang he just wanna stay in the position as executive secretary. Dahil kung matatandaan niyo itong taong 'to ay, ire-replace na sana ito, 'no, dati. Tatanggalin na sana 'to, 'di ba, may balita na papalitan na 'to si Bersamin. Hindi natin alam kung kumontra 'to kay Bangag o sa asawa, we don't know. At may bali-balita pa nga na ang una ay si Recto, 'di ba, na ngayon ay nasa finance na. Kaya naman nagka-leche-leche ang ating, finance sa Pilipinas dahil si Recto, alam mo naman yan pagdating sa pera, yari ka na naman diyan. At hindi lang yan, 'no, may mga haka-haka din noon na si Mandanas, yung governor ng Batangas, 'no, ang ilalagay sana ng, Malacanang para kapalit itong si Bersamin, 'no, eh, nagkataon umatras yata si Batangas Governor Mandanas kasi si Mandanas ay, kaibigan ng mga Duterte. Parang lumalabas na kinakain, 'no, ng Malacanang o ng Bangag administration na 'to yung mga kaibigan ni Duterte para maubos, para mawala siya ng allies.
no? Hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. I guess siguro tinanggihan ni Governor Mandanas yung offer sa kanya ng bangag dahil sabi niya siguro, ayoko ng white powder. No? Alam naman natin na itong si Governor Batangas dahil ito po ay kasama namin noon ng aking tatay nung siya ay nasa politika pa at siya ang governor pa rin noon ay mabait pong taong to. No? Kaya nga nung nalaman ko na ito ang kinukuha ni Bangag ay sinabihan ko na sa vlog ko na sana wag kasi nga po masisira ang pangalan niya lalo. Napakaganda ng pangalan niya sa Batangas at pagkatapos ay kakampi sa isang bangag, masisira lang ang pangalan. Oh, by the way, Governor Batangas, congrats sa inyo, kinasal na pala kayo. At sayang at wala na si Erpat, no? Sana nakita kayo kinasal. Kaya palakpakan natin Governor Batangas. Okay? At hindi lang po yan, no? Prior to, yun nga, yung nasa Court of Appeal siya, no? Then become the Chief Justice on 2018 to 2019 by President Duterte. So, ang ibig ko sabihin, no? Talagang from the bottom, umangat siya and then talagang magandang kanyang credentials siguro. Dahil mismo si Tatay Digong kinuha siya eh. No? Marami raw kasabayan yung magagaling yata kaysa sa kanya pero siya ang in-appoint. Hindi ko alam kung may anting-anting to o may budol din to. No? Kaya, no? At nung siya ay naging Chief Justice, nag-retire siya na 2019, nag-retire siya, in-appoint pa rin siya ni Tatay Digong sa GSIS. Akalain niyo yan mga chong? So, ibig sabihin, malaki ang tiwala ni Tatay Digong sa taong ito. Di ba? Ano ba yan? Yeah. Taong ito. Ano? Pambira. Pero, nagtataka ako, bigla na lang shift yung utak niya. Hindi ko alam kung baka may dementia na yung taong ito. Or I'm not sure. At hindi ko rin alam kung ano yung parang may sama na loob sa mga Duterte. Talagang grabe. Di ba? Tinitira niya si VP Sara. Tinira niya si Tatay Digong na hindi raw kasi nagmumura si Bangag. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nga na, and then after that, nung 2022, he was appointed by Bangag bilang Executive Secretary pagkatapos na mag-quit si Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez. No? Talagang, it's ika nga itong tao to, talagang may pinanggagalingan naman talino. Magaling naman siguro, kahit hindi ko siya nakita mabuti, pero sa mga pinili siya ng dalawang presidente, ibig sabihin, magaling siya. But the thing is, itong huli, bilang Executive Secretary at may balita nga natatanggalin na sana ito, pero ewan ko kung ba't naudlot, parang, di ba, parang humigop, no? Biglang higop. But anyway, panoorin po natin yung sinabi niya, no? At in that way, malaman nyo. Kasi siguro yung iba sa inyo alam na, but gusto ko makita nyo. Ito, si Tangang Bersamin. Kumag na to, Kumag pala, itong no? kumag na to, na walang utang na loob sa mga Duterte, itong dating Chief Justice, o ito. No. Because even without the calls for strict scrutiny, the President will always see to it that he does that. We do that. Alam nyo si President... Sinasabi, he does not. We do not. Ito, talagang talagang matindi. Hindi kaya winarning nga siya ng asawa na pag hindi ka laging magaling, tatanggalin kita. Kaya sabi niya, kaya higop ang gagawin ko kay Bangag. But anyway, here we go. You give him more credit than you are giving him now. Bigyan mo raw ng credit. More credit, no? At more, parang gano'n, no? More credit, parang credit, no? He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy. Economist at a finance guy. Di ba? Stop ko lang dyan. Ano bang economist? Yung simpleng sagot lang, no? Nag-research din ako, no? Akala nyo ba? An economist is someone who studies, no? The reasoning behind decision people make and is interested in using data to boost profits. Isa lang yan sa mga meaning na economist. Create better public policy or conduct research. Tagalogin natin. Ang isang ekonomista ay isang taong nag-aaral, mga chong. Nag-aaral yan ng pangangatwiran sa likod ng mga desisyong ginagawa ng mga tao at interesadong gumamit ng data upang palakihin ang mga kita. Bakit ko tawa ng tawa? Para lumaki ang kita ng isang organization. But right now, he is the president of the Philippines. Gawin na natin country. Para lumaki ang pasok ng kita ng Pilipinas. Hindi eh. Puro labas at puro kupit. So, paano ko sasabihin na si BBM ay isang ekonomista? Yeah, ekonomista. Mahilig siya sa komunista. Yun ang ibig kong sabihin, Bersamin. Best friend niya ang komunista. Oh my G, man. What's wrong with you, boy? No? At
ang data o palaki naman kita lumikha ng mas magandang pampublikong patakaran o magsagawa ng pananaliksik. Yan ang ibig sabihin ng ekonomista. Okay? What I'm saying is, dapat mas mag-conduct siya ng more research para malaman na natin kung paano kumita ang country, kung paano mag-benefits. Wala eh. Meron ba kayo nakita this past, past 2 years to 3 years? Wala. Kaya ano yung sinasabi ni Bersamin na siya ay magaling na ekonomista? Pangalawa, sinabi niya na ba yun? A political guy. Oh, balik natin ng konti. Yan. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Finance guy. Ang sabi dito, ang financial expert possess, ang finance guy. Financial experts possess specialized knowledge and skills in finance, accounting, and economics, enabling them to analyze the complex financial data and provide expert opinions on the quantification of damages. In Tagalog, ang mga eksperto ay sa pananalapi ay nagtataglay ng espesyal na kaalaman, no, at kasanayan sa pananalapi, accounting at ekonomiya na nagbibigay daan sa kanila na suriin ang komplikadong data sa pananalapi at magbigay ng mga ekspertong opinion sa dami ng mga pinsala. Ika nga, ang finance person is siya yung nag-aayos kung ano yung maaaring maging problema at kung ano yung maaaring maging benefits ng isang bansa na. Sabihin na natin bansa dahil presidente si Bangag eh. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin at yun ang ibig sabihin ng finance o finance guy na sinasabi niya. Eh yan ba nasa ability ni Marcos? So ano yung sinasabi ni Bersamin? Mabuti nga hindi niya sinabing lawyer siya. Doon siya naging honest at naging tama na he's not a lawyer. Pero yung sinasabi niya economist, finance, look at your guy, bro. Look at what's going on in the Philippines. Look at the budget that he approved. At saka yung nangyari sa DepEd at saka sa ano. Ayan, katulad yan, sa DepEd. Kung talagang madiskarte siya sa economy siya, bakit ang DepEd binawasan niya ng budget? Hindi na si Sara na andun. Si Angara na. Bata niya yun. Bakit sila nagtatransfer ng mga funds sa ibang department na hindi naman kailangan? Siyempre, dahil yung pinsan niyang speaker ay handang kumupit dahil siya'y ikuponista. Gali, Bersamin, nakakawalang gana ka, no? You're such a respectful ex-chief justice and then suddenly, ganyan ka. Hindi mo man lang, I don't know, hindi ko lang kung pabor sa'yo, sa pabor sa mga anak mo o ng pamilya mo o ng kamag-anak mo, sinabi mo, because you're just saying bullshit. Sa Pilipino, mabuti na lang, may mga marunong mag-analyze talaga. Diba? Tuloy natin, ang gagawin ko. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit eh. Kasi hindi nagmumura. Sobrang credit na nga binibigay sa kanya, pambihira naman. Hindi nga lang siya makaangat sa survey dahil yun ang totoo, Bersamin. Ano gusto mo? Pati ba naman yung survey, bilhin niya. Binili niya na nga yung iba. Nabili na nga nyo na nga yung mainstream media eh. Yung mga vloggers na lang ang social media na nga lang ang nagsasabi ng totoo eh. Ano ba ang gusto mo? Diba? Yun ang akin, no? Yun ang akin ang gustong sabihin niya, di ba? Tapos, ito, balik natin. Balik natin. Kasi hindi nagmumura. Kumag na to, pakinggan natin itong kumag na to. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin mga chong, no? That hindi raw nagmumura. Ay rather na magmura si Tatay Digong kaysa sa ginagawa ng boss mo. Kita mo naman, nagmumura si Tatay Digong, lahat ng mga executive secretary niya, mga sekretary takot. I rather do that. Di ba? Di ba, Bersamin? Ang magtatago. Di ba? I rather na magmura ang isang tao, katulad ni Tatay Digong. Pero, the job gets done. Completed. What the fuck? That's right. The job complete. So, hindi ko alam kung ito ba'y dahil ba sa susuplayan ka ng Bangag Administration ng diaper? Ng free? O nabigyan tayo? So, I don't know. I mean, kung totoo sana yung sinabi niya, I think okay lang. Pero hindi na nga totoo eh. Bakit? Eto, panoorin natin. No? Para malaman ni Tangang Bersamin. I lost my respect to him. He is the Chief Justice dati sa Pilipinas. Pero after this, wala. Mas respetuhin ko pa yung mga taong hindi nag-aral. No?
Ito, panoorin natin. Former Philippine finance official describes the government's spending plan for next year the most corrupt in history. Economist Cielo Magno joined opposition Ang ibig ko sabihin, Mr. Bersamin, mas matalino pa siya kay Cielo Magno na magaling sa finance, di ba? Come on. Talagang bullshit tong administration na to. It's all bullshit talaga. Wala nang ano, yung totoo, wala na. to budget cuts for key government programs, calling it anti-Filipino. Magno also scored the 50 billion peso cut for the conditional cash transfer program and the 10 billion peso reduction for the education department's outlay for next year. For Magno, the 2025 budget prioritizes the interests of politicians and not the public. Yung DPWH na hindi naman nanghihingi ng dagdag na budget ay binigyan ng karagdagang 289 billion pesos. At ang budget ng 289 billion. Wait, is it billion? Kaya balik ko lang po mga chong, ha? dagdag na budget ay binigyan ng karagdagang 289 billion pesos. Billion ang DPWH. Hindi naman daw nangihingi. O, Bersamin! Anong masasabi mo dyan? Nagpapagawa ka ba ng kondo na walang second floor? Para pag tanda-tanda mo na, hindi ka naakyat? Walang yatang taong to. At ang budget ng Senado, dinagdagan ng 1 billion. Ang budget ng House of Representatives, 18.8 billion pesos. Hindi lang po PhilHealth ang problema ng 2025 budget. Ang problema natin ay yung kabuuan ng budget at ano yung kinakatawan nito. At naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Yep, totoo yan. I'm not gonna, hindi dahil sa busit ako sa Bangag administration na to, ay totoong pinaka-corrupt to. Nabura nila ang record ng Aquino. No? Ang Ramos. I don't know kung nabura nila yung kasong nilaban kay First Gentleman Arroyo, ng asawa ni GMA. I don't know kung mas malaki yun o mas malaki. Pero the thing is, these are all the Filipino monies. Hindi ito galing sa kanila. Diba? Yun ang masakit doon, mga chong. Kaya nga ang akin lang naman ay what can we do? Diba? At siguro, kaya malakas ang loob nitong taong ito. Again, siyempre nga, siyang executive secretary. He is the little president, no? At sa kanya na pinahahawak ang bansa pagka aalis at manonood ng racing si Bangag. O siguro, pupunta ng ibang bansa para tumira ng white powder. Kailangan mahawak ng bansa. Kaya kawawa ang Pilipinas, mga chong, eh. Diba? Lalo na ito ay best friend niya, no? Ni BBM. Siguro sabi ni BBM, maaasahan talaga kita. Diba? Kaya, all I can say, mga chong, is sino na naman ba ang magiging kawawa rito? Ito na naman. Mga chong, ang damay na naman dito, kawawa na naman, again and again, mga Pilipino. Wala nang iba. Tayo mga Pilipino, dahil sa dalawang bugok na to. Ang dalawang ito na winawasak ang Pilipinas. Alam nyo, ulitin ko lang yung sinabi ko noon. Anong uli ko nga video na, baka totoo yung sinabi ng isang vlogger sa California. No? Kasi one time noon, ako'y nagbabrowse sa YouTube, nakita ko to eh. Bigla na lang pumasok. Pero ngayon nahanap ko na, hindi ko na makita eh. At saka nawala sa isip yung pangalan niya. But yung channel niya is, and then nakalagay doon, California. Kaya kung makikita nyo, panoorin nyo. Matanda na siya eh. Nakasalamin din. At sabi niya, napanood ko siya nung after na manalo ang Bangag at saka si Sara. Siyempre tayo, tuwa tayo, di ba? Nanalo ang unit team noon. Pero itong taong to, sabi niya, this is not a good, ano mo tawag doon? Parang good news sa Pilipinas. Ito, hindi dahil sa makasara ako, pero sinabi niya na, I don't have any problem with the Duterte. With the Duterte. Pero nung nanalo itong si BBM, no, na anak ni Senior Marcos, kung saan kilala namin ang pamilya niya, natatandaan ko yun ang sinabi niya eh. I have a feeling, and I hope not, mali ako, na itong mga Marcos na to ay gagante sa Pilipino. Diba? Yun ang sabi niya. Kaya nung napanood ko to, sabi ko, walang yato ah. Kapanalo pa lang, sinisiraan agad ang unit team. Diba? Ako kasi kaya ako naman sinuporta ng Bangag dahil kay Sara eh. Yun lang naman yun eh. No question asked. Diba? At syempre, kailangan suporta mo unit team para umaseso Pilipinas. Dahil the more na magkakampi silang vice president at president, ay maganda. Magkakatulungan sila. Diba? Kaya nga nasa NSC si Sara, nasa NTF-LCAC, siyang DepEd, at nagmi-meeting sila. Yung unang mga meeting no ng mga unit team, lagi nasa meeting si Sara. Lately na lang, siguro 2023, medyo lumalamig na. What I'm saying is, mukhang tama yung sinabi ng matandang ito. Hindi siya naninira. Ako talaga, nag-comment pa ako noon eh. Sabi ko, dahan-dahan ka na pagsasalita mo. Let them do their job first bago ka maghusga. Sabi ko gano'n. Kasi kapapanalo nga lang nila. Naka-out-taking na si Bangag at saka si Sara. No? Officially president, vice president na sila. Pero wala pa yata silang 100 days noon eh. Yun ang naalala ko eh. Sinabi niya, nagagante lang ang mga Marcos, no? Ang mga, hindi sinabing si BBM lang.
gaganti ang mga Marcos sa Pilipino. And look what's going on right now. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Maganda ba ang nangyayari? Positive ba yung mga nangyayari ngayon? May development ba? May improvement ba? Oh, 'di ba? Ang unang-unang binanat sa atin, Maharlika Fund, 'di ba? Look what's going on, mga chong. Isipin niyo na lang mabuti kung ako ba'y nag-iimbento lang or what. Isipin niyo lang mabuti. Pag nakita ko yung matanda na yun sa YouTube, i-share ko, in that way malaman niyo rin. Hindi ko talaga siya makita. I am trying. Hindi ko lang kung binura niya na or what. I'm not sure. 'Di ba? But the thing is, mukhang tama yung sinasabi ng taong ito. Hindi siya gumagawa ng storya. Kasi sabi niya, I have a feeling na gaganti lang ang mga Marcos na ito sa Pilipino dahil sa naranasan nila noong 1986. Kasi natakot din sila, nagkaroon sila ng phobia, 'di ba? Papatayin sila ng Pilipino noong 1986. Siguro parang ito, ganti nila to. And what are the ganti? Ubusin nila ang pera nyo. Wala silang gagawing development, improvement, wala. Look what's going on in the Philippines right now. And let me know kung meron ba nagiging maganda, kung may improvement ba. Inbox, ilagay nyo sa comment kung totoo man yun. Wala. Nag-away-away. Sinasabi nito si Buwaka ng Inang Bersamin, ekonomista at political guy, pinagsasama-sama yung mga tao. What is he talking about? Look what's going on sa politika ngayon. Ang mga congressman, harapan ng korap at saka harapang abusado. O ang mga police, PNP, bumalik na naman sa kawalangyaan. Diba? So kaya inisip ko, mukhang tama yung matanda. I wish na record ko yung sinabi niya para meron akong hawak ngayon. Pero wala eh. Kasi noong time na yun, nasa Cloud9 nga ako na nanalong unit team. I really don't care. Ang inintay ko lang sa unit team is kung paano nila i-improve at i-continue yung ginawa ni Duterte at i-continue nila at more development. Wala. Even Sara Duterte said, yung mga babantayan niya sana na iniwan ng tatay niya, wala na rin daw. Like the project in Mindanao, yung railway, yung train, wala na rin. So how are you gonna say that? Totoo sinabi ng matanda kung sino man siya. Diba? At yung ibang mga loyalista na solid sa tatay, yan din ang mga nababanggit nila. Hindi eksakto, pero parang ganyan. And look what's going on in our country. Mga chong, ang akin lang po is, yung mga nagsalita noon, nangyayari ngayon. Hindi lang si Ma'am Maharlika. Hindi lang siya. So all I can say is just let's hope na itong 2025, alam ko magkakaroon ng lagayan dyan, bayaran dyan. Tanggapin nyo yung pera. Sabi nga ni Tatay Digong, pera nyo yan, tax nyo yan eh. Pero iboto nyo kung ano yung nasa puso nyo. Huwag kayong matakot. Kasi kung itutuloy ng mga, katulad ng mga congressman ng mga tuwad ko, di ba? Nasambalis na lang, si Hung Hang, Wang Hun. Hindi yan ang iboboto nyo. Anong nangyayari? Oh, sino ba yun? Yung malaking tumawa, si Zamora. They damage the Congress, the political system, sinira nila, inabuso nila ang Constitution. Hindi na nga nila sinusunod. Pag yan pa binoto nyo ulit, wala na. Continuation another 3 years, suffering ang Pilipino. Ayaw nyo bang mabuso? Umaseso nga kahit konti? Why don't we try the new congressman? Why don't we try the new senator? Alamin natin. Di ba? Sana maging vigilant tayo sa pagpili ng kandidato ngayong 2025. Okay? Alright, at hanggang dito lang po muli at sana po ay naggusto kayo sa aking sinabi. May reaction about itong siraulong Bersamin na to. Pasensya na po dahil nakakagigil po talaga. But anyway, hanggang dito na lang po muna at magkikita po tayo muli. At again, God bless po sa ating lahat. At sabi nga po ni Ma'am Sara, mahalin natin po ang Pilipinas. Sana nga po. Thank you.